natin is all about prosthesis. At saka sino ba ang nangangailangan ng orthosis. At madami naman kasi yung iba't ibang uri ng orthosis. Pero ngayon, magpo-focus tayo sa ankle foot orthosis. So, tatalakayin din natin ang mga iba't ibang parte ng ankle foot orthosis. Paano ba ito ginagawa? At ano ba ang tamang oras ng paggamit ng device? Paano ito pangalagaan? At ano ba ang dapat bantayan sa mga pasyente, sa mga bata na may orthosis? At paano natin masasabi kung kailan na sila pwedeng magpagawa ng bagong device? Napaka-importante nito dahil ang mga bata ay growing. Okay? So, magsimula na tayo. Ano nga ba ang orthosis? Gaya ng diniscuss ni Dr. kanina, ito ay karaniwang tinatawag na brace o kaya device. Okay? Ito ay anumang uri ng device na nagsusuporta sa mahina, baluktot at naparalisadong bahagi ng katawan. Ito, kung titignan din natin itong lirawan na to, nakakatulong din ito sa pagtayo at paglakad ng isang bata. Okay? So, sino ang nangangailangan ng orthosis? Napaka-importante po ito. Ang karaniwang sakit ng mga batang nangangailangan ng device ay cerebral palsy, spina bifida, clubfoot at hip dysplasia. Okay? Itong mga sakit na to ay nagdudulot ng limitasyon sa paggalaw, kahinaan, pagkabaluktot ng paa at paninigas ng mga muscle. So kung titignan niyo po itong mga larawan, kapag hindi na-address agad ang kondisyon ng pasyente, ganito ang karaniwang lumalabas na lakad ng pasyente o pagtayo. Kung makikita niyo po, yung bandang tuhod, magkadikit na po siya, at yung paa, parang ganito. So, kapag ganyan ang nakikita natin, hindi siya maaaring, or hindi magiging maganda ang kanyang lakad habang siya ay tumatanda. Okay? So, pag ganyan ang nakikita natin, dapat siya ay malagyan na ng device. Okay. So, kapag ang bata ay merong mga ganitong sintomas na merong limitasyon sa paggalaw, kahinaan, pagkabaluktot, paninigas, ay maaaring ma-delay ang kanyang milestones. Okay? So, napaka-importante nga ito dahil kung titignan ninyo, yung age dapat ng bata, kapag siya ay tatayo na ng mag-isa, dapat nasa 15 months to 16 months. Okay? Importante yung word na alone dito. Kasi dapat siya ay nagagawa niya yun ng mag-isa lang. Walang tulong na device, walang walker, walang cane, at hindi ina-assist ng magulang. Pagdating naman ng 17 months, dapat siya ay nakakapaglakad na din ng mag-isa. Okay? So ito yung dapat nating maalala o isipin bago siya mabigyan ng device. Okay? Gaya ng sinabi ni Dr. kanina, importanteng malaman kung ano ang kayang gawin ng bata o functionalidad. Okay? Kung meron ba siya, kung impaired na ang kanyang functionality. Okay? So kung titignan natin dito sa video, ito po ay, kung nakikita ninyo, ay mayroong device sa kanang bahagi ng paa at kung sa kaliwa, wala. Okay? So kung walang device, maaaring maging ganyan ang posisyon ng paa habang naglalakad. So ito ay mahigit 5 taong gulang na, pero kung nakikita ninyo ay siya ay gumagamit pa rin ng walker. So yan ang tumutulong sa kanya para hindi siya malaglag, hindi siya madapa. So yan ang tumutulong sa kanya. Ito namang orthosis na ito, yan ang nagpo-position sa paa. Okay? Para mas umayos yung kanyang lakad. So ngayon, pag gumagawa tayo ng device, tinitignan natin kung ano ang kayang gawin ng bata. At yun ay ikukumpara natin sa kung ano na dapat ang nagagawa niyang milestone. Okay? So ano ba ang iba't ibang uri ng orthosis? Kasi parang sa prosthesis, mayroong iba't ibang level. Dito din sa orthosis meron. So merong pangkamay, bahagi ng kamay, bahagi ng trunk or torso, at meron ding bahagi ng pang-paa. So unahin natin ang bahagi ng kamay. Okay?
Merong iba't ibang klase, gaya nga ng sinabi ko, depende sa kung anong functionalidad na gusto nating ma-achieve. Itong larawan na ito ay isang bata na kuryente. So, burn victim siya. Okay? So, ngayon, importante kapag nasa hospital pa lang, nakikita na natin yung functionality na kailangan nating ma-achieve. Kasi, pwedeng manigas kapag hindi na-address agad, pag hindi na natignan agad, pwedeng manigas at maging ganyan na, maging permanent ang kanyang disability. So, napaka-importante pag sa mga ganyang kondisyon ay makita sila agad. Okay? Parang ito, pareho lang ang pasyenteng ito. So, parehong device lang yung naibigay dito. So, meron din tayong for elbow orthosis. Ito din yun, itong nasa pinakakanan na larawan. At meron din for wrist hand orthosis, ito po yun. Kung makikita niyo po ay hanggang dito lang yung device niya. Ito ay para makapag-allow pa rin tayo ng normal movement sa kamay. Okay? Sa mga orthosis sa bahagi ng kamay, importanteng ma-retain natin kung anong function na kaya niyang gawin. Dahil kung nilimit natin yung function niya, maaaring nang maging permanent na ganun ang position ng kamay niya. So, gaya ng sinabi ko, importanteng malaman ang functionalidad ng bata. Okay? So, meron din tayong iba't ibang uri ng orthosis. Okay? Sa trunk naman ito, at ito, kung makikita ninyo, yung baby na to, siya ay merong hip dysplasia. Okay? Ang ibig sabihin nun, merong hindi nag-develop na buto sa kanyang balakang. Ngayon, kailangan i-maintain sa ganitong position ang kanyang paa at ang kanyang balakang. So, binibigyan ng ganitong device, ito ay tinatawag na public harness. Binibigay ito sa mga baby pa lang kasi gusto nating mag-develop yung kanyang hips. Okay? Ayaw natin na, kasi pag nag-start na siya maglakad, magiging problema kung hindi na-develop ang kanyang hips. Mas mahirap na siyang i-correct yung lakad niya kung tumanda na siya kasi pag habang tumatanda, naninigas na or nagsaset na yung ating bones at saka yung mga joints. So, ito naman ang susunod na larawan ay ito ay ang kondisyon ng bata ay meron siyang scoliosis. So, yung scoliosis, nagbaluktot ang spine ng bata. Okay? Again, lahat ito ay mga batang pasyente. Ang scoliosis na isa din itong kondisyon na ang naapektuhan ay bata at dapat ito ay ma-address agad dahil kung hindi ma-address agad yung pagkakurba ng kanyang spine, maaaring pagtanda niya, pwede siyang mahirapan huminga, pwedeng iba ang kanyang posture, okay? At pwede din kasi kung malala ang kanyang scoliosis, pwedeng mas malaki yung, di ba, dalawa yung lungs natin, pwedeng mas malaki yung isang lungs niya kumpara dun sa kabilang lung, okay? So, dapat ito ay ina-address agad at dapat ay gumagamit ng hard na prosthesis or rigid orthosis, Rigid orthosis po kasi yun yung magpo-correct sa spine niya. Okay? Meron din tayong mga post-op na brace gaya nitong mga picture dito sa pinaka-kanan. Okay? Ito ay yung mga pine-prescribe kung ang bata ay kakagaling lang sa operasyon para maiwasan yung paggalaw habang naghihilom yung sugat. Okay. So, ang next nating tatalakayin ay yung pang-bahagi ng paa kung saan meron tayong 4 na iba't ibang klase. So, ang pinakauna ay is yung hip, knee, ankle, foot. Binibigay lang natin ito kapag ang kapansanan ng pasyente ay umaabot hanggang hip. Kumbaga kung meron siyang panghihina, umaabot ng hanggang bewang yung panghihina at kailangan niya ng total support. Okay? So, binibigay natin ito, itong hip, knee, ankle, foot, orthosis, kapag ganun ang kanyang kapansanan. Meron din tayong knee, ankle, foot. So, kung ano lang yung nako-cover na mga bahagi,
yun ang tawag sa device. So, wag po tayong malito. So, kapag may ankle foot, ang nakukover lang niya is yung thigh, yung tuhod, tsaka yung paa, yung binti at yung paa. Okay? So, knee, ankle, foot. So, kung makikita niyo din, meron ding joint dito. Itong parang metal bar. Yan kasi ay yung parang nag-aalaw pa rin tayo ng movement sa tuhod. Kasi kung bata nga, mahirap maglakad ng diretso lang. Tapos kung dalawang side pa, kung left and right ay may device, ay baka maglakad naman siya ng parang robot. So, kaya nga ng sinabi ko, tinitingnan natin kung anong functionality ang gusto natin at kung ano lang ang kakayahan ng pasyente. Okay? So, next naman, itong ankle foot orthosis, ito ang karaniwang binibigay sa mga bata. Yung sa mga pang-toddler, ganyan, yung mga 3 years old pataas, karaniwang ito ang binibigay nating device. Bakit kaya? Kasi meron din tayong tinatawag na overbracing. Okay? Kaya pwedeng masyado nang mabigat yung ganitong klaseng device, itong PAFO, at baka hindi na niya magamit. Kapag ganon, pag masyado nang mabigat yung device, at hindi na yan maglalakad, hindi na niya magagamit yung device kahit na kailangan niya. Kasi nga, mas nakakapag-hinder ang device na to kung mabigat at hindi kaya ng pasyente. So, ang karaniwang binibigay na device ay ankle foot orthosis. Okay? So, ito po yun, kung nakikita ninyo. Tapos, meron din tayong foot orthosis kung saan ang nakukover lang niya ay pangpaa. Usually, kapag flat-footed ang bata, kunwari, hindi gaya ng ibang paa na may curve dito sa paa. Kung flat foot siya, pag tumatayo siya, lahat ng yung buong paa ay nakalapat sa sahig. Hindi din maganda din yun pang matagalan. So maganda din kung binibigyan sila ng foot orthosis. Okay? Pag kasi tumatanda, pwedeng lumala ang kondisyon ng bata kung hindi naagapan. So, ito ang iba't ibang uri ng ankle foot orthosis. Meron tayong rigid ankle foot orthosis, meron tayong jointed ankle foot orthosis, and supramalleolar or SMO. So, kung nakikita ninyo, ito ang rigid. Ito ang bandang ankle. Okay? Ang ankle, hindi siya movable. Okay? Kasi, kung ang kakayahan ng pasyente ay masyado ng malala ang deformity or kailangan i-correct, at kung ang kondisyon ng pasyente ay mayroong paninigas at hindi makontrol ang kanyang muscle, binibigay ang rigid ankle foot orthosis. Ito ay nakakapagsuporta at nakakapag-position ng paa kung ano dapat ang position niya. Okay? Meron din tayong jointed AFO. Kung makikita ninyo, merong joints ito at magkahiwalay yung banda sa paa at banda sa leg. Okay? At ito ay nagagalaw. Parang ganyan. Okay? Pero usually, kapag jointed ankle foot orthosis, nalilimit ang isang motion. So, kumbaga, pwedeng paganyan ang movement, pero hindi niya kaya yung paganon. Okay? So, kaya piniprescribe ang jointed AFO kapag kunwari may panghihina lang sa isang movement ng paa, dito yan binibigay. Okay. Ang supramalleolar naman, ang pagkakaiba nito ay mas mababa siya. Hanggang ankle lang siya. Okay? Hanggang dito lang siya, hindi siya umaabot hanggang sa may tuhod. Ang binibigyan ng ganitong device ay yung malakas pa at usually kapag kailangan nila ng konting suporta, dito yan binibigay. Okay? So, ano ba ang iba't ibang parte ng ankle foot orthosis? So, meron tayong straps or velcro. Ito yung naka-black. Ito yung black. Ito ay, ang purpose nito, siya ay ang nagpapanatili na ang paa ay nakasuot pa rin sa device. Okay? So, dapat ito ay madikit pa rin. Kung alam niyo yung velcro straps, ito yon. So, dapat ma-ensure natin na madikit pa rin siya.
So, ang susunod naman, itong plastic. Ito ang nakamolde sa paa ng bata. Okay? So, ginagawa ito, iniinit yung plastic at sinishape siya sa kung ano ba ang itsura or kung ano ang measurements ng isang bata. Okay? Meron din tayong soft interface liner. Ito yung brown. Nilalagay ito para kapag susuotin ng bata yung device, komportable siya. Okay? Hindi yung matigas at pwede ding magdulot ng pamumula kung matigas ang tumatama sa kanyang paa. Okay. So, paano ginagawa ang orthosis? Unang-una, dapat ay sinusuri ng isang professional, ang orthotist. Okay? So, dapat tinitignan niya ang bata. Bakit? Kasi, tinitignan niya kung ano ba ang sakit ng bata, kung ano ang kakayahan ng bata, at kung ano ang gusto nating ma-achieve ng bata. Kumbaga, nagsiset tayo ng goals na kung ano ang gusto nating ma-achieve, makamtan. Okay, tinitignan natin din ang lakad niya. Kung nakikita ninyo, naglalakad siya sa may toes lang. Tapos, sobrang naninigas yung kanyang muscle dito sa may bandang likod. At ina-assist pa rin siya ng kanyang ina. Okay. So, pag naglalakad siya, yan din ay isang reason kung bakit kailangan din siyang makita ng professional. Kasi dito din, sa lahat ng makukuha nating information sa pasyente, doon tayo magbabase kung ano ang orthosis na kailangan ng bata. Okay? Gaya nga ng sinabi ko, madaming iba't ibang klase ng orthosis at kailangan makita kung ano ang magiging goals natin sa kanya, kung ma-achieve ba natin ito. Kailangan natin kasing habulin kung ano ang milestones niya. Basta ang goal natin, pag tumanda siya ay independent. Okay? So, kaya niya mag-isa. So, napaka-importante na masuri siya. So, ang susunod naman, kung nakapag-discuss na tayo or pag alam na natin kung anong device na ibibigay, siya ay sinusukatan. Okay? Kinukuha natin kung ano ang measurement ng bata. Gaya ng nandito sa picture, binabalot muna natin ito ng plastic para hindi madumihan ng binte. Okay? Ngayon, minamarkahan ang mga areas na mabuto. Okay? Kasi kapag mabuto, pwede magkaroon ng pressure sa ganyang area. So ngayon, kailangan natin bigyan ng relief or space sa gagawin nating ankle foot orthosis para hindi magkaroon ng problema sa pagsuot. Kasi kung naranasan ninyo may tumatama sa buto, hindi komportable, di ba? So ganyan din yung gagawin natin dito sa orthosis niya. So napaka-importante din, kinukuha yung measurement kasi importante yan sa susunod na step. Okay? Kasi nga kailangan natin makuha yung actual shape and yung binti, yung measurements ng pasyente. Gusto kasi natin fit ang device niya. Yung naaayon talaga sa kanya, sa binti niya. So nilalagyan natin siya ng tube kasi nga babalutan natin siya ng semento. So magamit tayo ng plaster of Paris bandage. So kung nakikita nyo, binabasa lang siya. And then, ibabalot siya sa binti, sa leg ng bata. Okay? Para makuha natin yung shape niya. So, itong plaster of Paris, basa siya, pero titigas din sa may pagtumagal para makuha natin ang shape ng paa. So, sa casting, dito na din natin ginagawa yung correction na tinatawag namin. Kunwari, merong deformity ang bata. Okay? At merong paninigas. So, kailangan natin siyang i-maintain in a certain position para pag gagawin na natin ang device niya, naka-correct na siya. Okay? So, dito natin yung ginagawa. Ito ang unang parte ng correction. So, habang tumitigas, dapat ma-maintain namin sa isang position lang ang paa ng pasyente. Okay? Kung nakikita nyo, inaantay na lang siyang tumigas yung plastic.
ay yung plaster of Paris. Okay? So kapag tumigas siya, tatanggalin natin siya, yun yung purpose ng ating tube. Okay? Para hindi masugat ang bata. Okay? So tatanggalin natin siya with the use of cutter, pero una, lilinyahan natin siya para alam natin kung ano ang kadugtong niya. Ayan. So, kung nakikita ninyo, tatanggalin na yung device, ay yung plaster of Paris. So, napaka-importante magdahan-dahan dito. Kasi nga, kung bata yan, usually, pag naninigas yung paa nila, gumagalaw. So, kaya napaka-importante na meron tayong tube. Meron tayong tube sa binti ng pasyente. Okay. So, papakita ko din sa inyo yung finished product. Kasi, yung mga markings na nakuha natin kanina, yung minarkahan sa binti, magta-transfer din yan dun sa cast ng pasyente. Ayan na ang paa ng bata. Okay. So, kung nakikita nyo, nakuha niya yung shape niya talaga. Okay. So, ang susunod naman na step is ang pagpugis. So, yung cast na yun, kapag tinil natin ng semento, ganito ang kalalabasan niya. Kung nakikita ninyo, pangit siya. Okay? At saka medyo mataba pa rin. Kasi lumalaki eh. Nag-e-expand ang plaster kapag malambot at nagsiset pa malaki. Kaya natin kinukuhanan ng sukat ng binti ang bata para magaya natin dito. Okay? Etong proseso na to, binabawasan natin yung ibang area, tapos kung saan yung gusto nating i-correct na area, dito natin siya ginagawa. Okay? Tapos, gaya nung sinabi ko, kaya minamarkahan ang mga bony areas, yung mga buto, kasi lalagyan natin sila ng relief. So, dadagdagan natin sila ng plaster, gaya ng ginagawa nito. Dinadagdagan niya yung plaster sa area ng mabuto. So, ang finished product natin ay ito. So, pagpugis, ito na siya ngayon. Itong nasa kanang bahagi. So, ready na siya for molding. Ito na yung mold natin. Ito yung gagamitin natin sa next step. So, ito ang next step natin is yung paggawa. Okay? So, ito ngayon, iniinit sa malaking oven, yung plastic, para maging malambot siya at mas madali siyang imolde. Okay? So, ngayon, ready for draping na ang plastic natin. Ito yung molde natin kanina. So, ito, pinapatong lang yung plastic, tapos iniipit sa baba para magkaroon ng seal. Para kapag hinigop ang hangin dito sa device, makukuha niya yung shape na gusto natin na nasa molde na ginawa natin. So, ito yon. So, ika-cut natin yung excess at aantayin natin ngayon itong tumigas para ma-retain niya yung shape na gusto natin. So, ito na yung molde natin. Ito na yung magiging plastic ng device ng ating bata. Okay? So, pwede din siyang lagyan ng mga design, pero ito, ang ginamit lang natin ay yung clear na plastic. Okay? So, aantayin lang siya tumigas. Usually, matagal ito eh. Siya ay pinapalamig ng 20 minutes, 30 minutes, hanggang ino-overnight. Kasi maaaring magbukas pa rin yung plastic. Okay? So, ang next step, pag nagawa na yung device, ang pagsuot ng device. Okay? So, unang-una, ugaliing tingnan ang paa bago isuot ang device. Bakit? Kasi kailangan nating makita kung may sugat ba ang paa ng bata, at kung meron bang redness o pamumula ng paa. Okay? So, unang-una, pagkatapos natin tignan ang paa, inspeksyonan ang paa ng bata, magsuot ng mahabang socks. Okay? Para saan yung socks? Para merong nag-absorb ng pamamawis. Okay? At saka meron ding protection sa skin, sa balat ng pasyente. Kaya nilalagyan siya ng socks. Okay? So, ayan, nakalagay na yung socks niya. So,
So, tinitignan natin yung function ng paa. Okay? Kasi kailangan, bago natin isuot yung device, nakaposition na yung paa ng pasyente. At ang unang-una nating sinusuot ay yung bandang sakong, yung heel. Okay? Dapat ine-ensure natin na yung heel ay nakapasok sa pinakadulo ng device. Okay? Bakit kaya? Kasi doon natin malalaman na sakto na at nasa tamang posisyon na yung ankle foot orthosis. At ang unang straps na kinakabit natin ay yung bandang baba para ma-maintain siya in that position. Kasi nga, kung bata yan, may paninigas, malakas ang resistance ng mga bata. Yan. Malakas yung paninigas nila. Kaya mahirap i-control usually kapag mga bata. So, ang una nating nilalagay na straps, itong baba, at isusunod natin yung nasa taas. Okay? Pagkatapos isuot yung device, okay na, isusuot naman natin ngayon yung sapatos ng bata. Okay. Pagkatapos masuot yung sapatos ng bata, ay susunod na tayo sa paglalakad. Okay, i-check natin ang lakad ng bata. So, ito din ay nakuha din namin from Davao Jubilee sa Davao, na isa ding partner ng Northfield. Okay. Ito ang binigyan. So, ngayon nakikita ninyo, meron na siyang device ngayon. Okay? So, ito ang itsura ng lakad niya sa harap. Okay? Sa gilid naman, ito na siya ngayon. So, nakikita yung paano ang lakad niya ngayon. So, nakakapag-assist yung orthosis natin. So, importante makita yung lakad ng pasyente kasi maaaring hindi ganito ang lakad niya or hindi pa maayos or hindi pa sufficient ang correction na nagawa natin. Maaari pa natin yang i-adjust sa may sapatos o sa mismong device hanggang sa makuha natin ang gusto nating lakad ng pasyente. Basta dapat ang lagi nating iniisip kung ano ba ang goal natin sa pasyente. Kung ano ang gusto nating ma-achieve na milestones na pagtayo, paglakad, with assistive devices. So, unti-unti natin ito gagawin. Okay? So, kung natatandaan ninyo, ito yung device natin kanina. Ay, ito yung pasyente natin kanina. Kung ito ang lakad niya without the device, okay, nakikita ninyo yung paninigas ng muscle sa may likod. Tapos nakikita ninyo, nakatingkayad din siya maglakad at hawak ng nanay pa rin. Okay. Ayan siya ngayon. So, kung titignan natin yung with device niya, ito na siya ngayon. Okay? So, kung nakikita ninyo, mas okay yung lakad niya kasi na-correct natin yung kanyang deformity or yung kanyang, na-control natin yung paninigas. Kaya, hindi na siya naglalakad sa may bandang dulo ng paa, sa may toes. Naglalakad na siya sa buong parte ng paa. Yun ang gusto natin. Kasi nga, pinakaunang dapat tinitignan natin ay makontrol natin or makorek natin or ilagay natin sa tamang posisyon ang paa para makatulong ito sa tamang lakad. Ngayon, ito ang pinakauna niyang lakad with the device at ito na ang kanyang lakad. Usually, kapag bata, after mabigyan ng device, nire-refer pa rin siya for PT, for physical therapy, para maturuan kung paano ang tamang lakad. Kasi kailangan kapag mga batang ganyan, tinuturuan na parang dapat pag naglalakad ay tumatama muna sa heel. Okay? Tapos, dapat wala ng paninigas yung sa may paa. So, ngayon, ina-assist pa rin siya ng nanay, pero gaya ng sinabi ko, ang goal natin, dapat nagagawa niya mag-isa. Okay? So, iyon. Kaya natin siya pinapadala din for therapy para, di ba, na-achieve natin ng paunti-unti or baby steps, kumbaga, ang goal natin para sa pasyente. Okay, so ayan ang nagagawa ng ankle foot orthosis. Ngayon naman, tatalakayin natin kung tuwing kailan ba dapat ginagamit ang orthosis. Ito, napaka-importante din ito kasi nga, dapat masanay ang paa ng bata. Hindi pwedeng agad-agad magagamit niya ng buong araw or tuwing naglalakad siya. Kailangan, kung unang orthosis, so ito ang pinakaunang orthosis na or device ng bata. Kailangan umpisahan siya sa 2 oras kada araw lamang.
Okay? Isang oras sa umaga at isang oras sa hapon. Hinihiwalay yan. Okay? So, kada araw, mga sumusunod na araw, madadagdagan ng 30 minutes. Okay? Pwedeng 15 minutes yung dagdag sa umaga, tas 15 minutes sa hapon. Basta ang importante, umpisahan siya sa 2 hours at dadagdagan kada araw. Okay? Ito ay para sanayin natin yung paa ng bata. Pag inumpisahan kasi natin ng buong araw na suot yung device, maaaring magsugat ang skin o ang balat ng bata. At ayaw natin yun. Bakit? Kasi importante pag mga bata ay maganda ang pakikitungo mo sa una pa lang. Maganda ang feedback dapat ng unang device. Kasi kapag hindi maganda ang fit ng device, maaaring yung mga susunod na device, matakot na yung bata. Hindi na niya magagamit yung device niya. So, napaka-importante na una pa lang ay masundan na natin ng tamang paggamit ng device para maganda din ang magiging feedback ng bata. So, yun nga sinasabi ko, importante ang comfort ng bata at hindi dapat nag-overbrace. Kaya maaaring dapat tignan talaga siya ng professional para nga makapag-decide kung anong klaseng device yung ibibigay. Kasi importante na hindi siya ma-overbrace. Okay? So, after ng 2 hours, madadagdagan ng 30 minutes hanggang sa makamit ang buong araw na pagsuot. Okay? So, every time na maglalakad ang bata, dapat gamit niya yung device. Okay? Kasi nga, di ba, tinuturuan natin siya ng tamang lakad. Kung hindi niya makontrol ang kanyang paa, ang kanyang muscle, may paninigas, kapag hindi niya suot yung device niya, maaaring masanay siya sa maling lakad. So, mahihirapan ang pag-correct or ang pagturo ng tamang lakad sa bata. Okay? So, kung ang problem naman, ang kondisyon naman ng bata ay ang naninigas nga, tapos kailangan i-stretch muna yung muscle, maaari din niyang gamitin ito pag natutulog. Okay? Kasi nga gusto nating ma-stretch. Kapag pinayaan lang natin yung paa niya, hindi yun mas-stretch. Okay? Maaring bumalik siya sa deformity or sa pagkabaluktot na paa. Okay? So, pag mabibigyan ng device ang isang bata, i-instructional naman ang magulang ng bata para alam nila kung ano ang purpose ng device nila at kung ano ang tamang paggamit. Ito ay general lang na oras ng paggamit. Okay. So, ang susunod, paano pangalagaan ang orthosis? Okay? So, unang-una, ugaliing linisin ang paa. Okay? Bakit kaya? Kasi kapag dry yung skin ng bata, maaaring mas prone kasi mas madalas magsusugat kapag dry ang skin. Kunwari, nakalmot lang, maaaring na yung magsugat. Okay? Linisin ang orthosis kada linggo. Okay? Kasi syempre, nadudumihan, namamawis. So, pwedeng pagmulan ng bacteria. So, mas maganda kung lilinisin ang orthosis kada linggo. Gagamit tayo ngayon ng malinis na tela at pwedeng gumamit ng sabon o alcohol sa panglinis ng device. Ito, napaka-importante nito. Huwag itapat o ibilad sa araw ang orthosis para mapabilis yung pagtuyo ng device. Huwag pong gagawin yon. Bakit? Kasi nga, yung plastic natin, ininit natin yan sa oven para lumambot. Pag ibinilad natin yan sa araw, iinit ulit yan, lalambot ulit yan, at mawawala na ang shape ng orthosis. So, maaaring hindi na yan magiging sukat ng paan ng bata. Okay? Ito, huwag din tangkain na baguhin o i-adjust ang device. Okay? Kasi nga po, may purpose yung device natin. Okay? Meron tayong sineset na goals para sa bata. Okay? So, kapag nagbago tayo, kunwari, nagbago din tayo ng sapatos, kaya ng tinuro ni Ma'am Trisha kanina, yung heel height, napaka-importante niyan. Kasi doon natin sineset yung device ng pasyente, ng bata. Okay? So, pag magbabago ng sapatos, maaari ding tumawag sa
orthotist ninyo at magpatingin kung magpapabago na ng device or para ma-align or ma-adjust ng eksperto yung device ng bata. So, kailan dapat palitan ang orthosis? So, bago palitan ang orthosis, ito dapat ang tinitignan ng isang magulang o caregiver. Ito ang dapat bantayan. Unang-una, timbang at tangkad. Bakit? Kasi doon natin malalaman kung ang bata ba ay lumalaki na. Pag lumalaki na siya, tumatangkad na siya, edi hindi na nakasukat sa paa, sa device yung kanyang paa. Pwedeng yung mga mabubuto na area ay pwedeng lumipat na, mas umangat na, ganyan. So, magkakaroon siya ngayon ng pressure. Okay? So, pangalawa, kapag sinusuot yung device, kung madali o mahirap na pagsuot. So, kapag nilalagay na yung device ng bata, kung mahirap siyang ilagay, baka siya ay tumaba. At kung madali, baka siya ay pumayat. So, maaaring hindi na nakasukat na nga yung device sa kanya. So, yun yung una nating titignan, timbang at tangkad at kung paano siya isuot. Okay? So, yun nga, napaka-importante nitong malaman kasi growing child ito. Dahil mga bata, yung makaraniwan natin nakikita, mabilis silang tumangkad at tumaba. Mabilis yon. Actually, meron nga kaming pasyente dito, nakailang device na sila in 1 year lang, nakadalawa na yata, nagpapagawa na ulit. Kasi nga, kung magsimula maglakad ang bata at lagi niyang gagamitin, mas mabilis siyang tatangkad. Okay? So, titignan din natin yung pamumula ng balat. Ito, kung higit sa 20 minutes yung pamumula at hindi pa rin nawawala, kailangan na magpatingin sa orthotist, sa eksperto. Kasi nga, baka hindi na nakasukat yung device ng bata. Tinitignan din natin yung daliri sa paa kung lumagpas na ba siya sa orthosis. Ibig sabihin talaga, lumalaki na ang bata. Okay? So, ang straps, ito ang karaniwang nag-wear out. So, unang parte ng orthosis na kailangan palitan. Okay? Kasi kung hindi na siya madikit, maaaring matanggal yung device niya. So, kailangan itong palitan. At ang huli, kailangan tinitignan ang kondisyon ng pasyente. Maaari kasing lumala yung kondisyon at lumala yung pagkabaluktot ng paa. So, unang-una, kailangan din makita ito kasi nga, kung lumala ang kondisyon ng pasyente, baka kailanganin ng bagong device. Okay? Kapag naman lumabas ang lahat ng itong mga nakikita ninyo, pwede din naman kasing hindi pa kailangan mabigyan ng device. Okay? Maaari kasing ma-adjust pa yung device ng pasyente. Iinitin lang namin yung plastic niya para magkaroon ng konting relief. So, mas maganda kung makita siya ng professional. Kasi nga, para naman, di ba, pag growing child, siya ay tumatangkad, tumataba, ganyan, baka mas mapadalas yung pagpalit niya ng device. So, meron kaming pwedeng gawin para ma-adjust siya ng panandalian para mas mapatagal pa yung pagsuot ng device kung hindi pa naman kailangan palitan. Okay? So, napaka-importante po na referral po ninyo para malaman namin kung para makita namin kung pwede na siyang palitan or pwede pa rin siyang ma-adjust. So, ito po, upang makasiguro na kung pwede pa yung device or pwede pang i-adjust yung device, magpatingin sa professional. Okay? Kasi nga po, para hindi masayang yung device niya, para bang susilitin natin yung orthosis niya hanggang sa kaya niya pang magamit, hanggang sa naaayon pa sa kanya. Yun at yun ang gagamitin natin. Okay? Kasi nga po, mahaba ang proseso ng paggawa. At saka, kung kaya pa naman, talagang ipipilit naman kasi natin. Pero kung hindi po, yun po, sasabihin naman ng professional kung kailangan na talaga siyang palitan. Okay? So, maraming